Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. UPLB at Canadian Embassy pinangunahan ang AgCultivate 2025. UPLB OICA tinanghal ang UPLB Fringe 2025. EDSA Revolution at Liberation of Los Baños ipinagdiwang sa UPLB. Nagsagawa ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Canadian organizations at ng lokal na sektor ng agrikultura sa AgCultivate 2025 noong February 24 to 25. Pinangunahan ito ng UPLB at ng Canadian Embassy in Manila sa pakikipagtulungan ng Philippines-Canada Network for Sustainability o PCNS at ng Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office. Tampok dito ang mga diskusyon ukol sa mga pangangailangan ng Pilipinas sa agrikultura tulad ng yamang tao, mga makabagong teknolohiya at pakikipag-ugnayan ng akademya at industriya. Isinagawa rin dito ang pagpapakilala ng mga Canadian organizations upang makipag-ugnayan sa mga lokal na sektor ng agrikultura sa Pilipinas. And through this partnership, we can bridge the gap, exchange knowledge, and to develop practical strategies that will shape agricultural development and modernization of our two nations, and to help bring about a future of food security and sustainability. Ginanap din dito ang unang General Assembly ng PCNS at ang presentasyon ng Project MOCA na isa sa mga milestone projects ng PCNS. Bilang bahagi ng pambansang selebrasyon ng National Arts Month ngayong Pebrero, pinangunahan ng UPLB Office for Initiatives in Culture and the Arts ang UPLB Fringe 2025. Ang isang linggong selebrasyon nito para sa sining at kultura mula February 17 hanggang 21. Tampok sa UPLB Fringe 2025 ang sari-saring mga pagtatanghal na nagtaguyod at nagpayabong ng mga likhang sining ng mga estudyante, guro, kawani at iba pang miyembro ng UPLB community. Kabilang dito ang mga art installation at exhibits, libreng workshops at creative talks at screening ng mga short films. Nagtapos ang selebrasyon noong February 21 sa pagtatanghal ng Likhat Laya, the UPLB Fringe Cultural Night, isang gabi ng pagdiriwang ng sining, musika at kultura. Ipinagdiwang sa UPLB ang ika-80 anibersaryo ng Liberation of Los Baños at ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ginanap ang pagdiriwang ng Liberation of Los Baños noong Pebrero 23 sa Baker Memorial Hall na dinaluhan ni UPLB Chancellor Jose V. Camacho Jr., Los Baños Mayor Anthony F. Genuino at iba't ibang organisasyon ng mga veterano. Sinimulan ng programa sa isang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak na sinundan ng talumpati ng mga opisyal na nagbigay diin sa kahalagahan ng kasaysayan at sakripisyo ng mga veterano. Nakilahok din ang UPLB sa paggunita ng EDSA People Power Revolution noong February 25. Alinsunod sa Administrative Order Page 2517 at OC Memorandum No. 024 Series of 2025, idineklara ng UPLB ang February 25 bilang Alternative Learning Day, kung saan hinikayat ang mga estudyante, kaguruan at kawani ng UP na makilahok sa mga aktibidad na nagpapalaganap ng diwa ng EDSA. Sa UPLB campus, nagsagawa ang mga UPLB units ng kani-kanilang pakikiisa sa diwa ng EDSA. Pinangunahan ng University Library ang isang exhibit na nagtatampok ng mga aklat at salaysay tungkol sa kahalagahan at epekto ng EDSA sa demokrasya. Nagdaos din ng film showing ang School of Environmental Science and Management ng dokumentaryong Imelda and Ferdinand, Exile in Hawaii, na naglalahad ng buhay ng mga Marcos matapos ang EDSA Revolution. Pinakita sa pelikula ang kanilang marangyang pamumuhay sa loob ng 12 taong panunungkulan. Samantala, naglabas ng isang special episode ang Radyo DZLB tungkol sa pagsalaysay ng EDSA People Power Revolution sa radyo at telebisyon sa Pilipinas. Kasama rito ang Catholic Media Network President na si Father Francis Lucas, College of Media and Communication Professor Emeritus Dr. Elizabeth Enriquez ng UP Diliman, at News Overseer at OIC Head ng News Division ng People's Television Network na si Angelique Lazo Malyuga. Ang selebrasyon ng EDSA People Power Revolution ay bahagi ng pagunita sa laban para sa demokrasya, pag-aalala sa mga biktima ng martial law at pagpaparangal sa mga bayaning nagsakripisyo upang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng sambayanan. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita.